Ay magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kaibigan at mga kababayan ko. Ito naman po si Kador, dito lamang po sa Pilipinas, Online Radio UK. Sa pamamagitan po ng aming programang kahapon ngayon at magpakailanman, ay makakasama ko dito si Kadiday at siya po ay talaga namang naggagalaiti sa tagal na hindi niya naibibigay yung kanyang kagalingan kung paano magbigay ng payo sa mga nangangailangan. Magandang gabi sa iyo, Kadiday. Magandang gabi sa iyo, Kador. Anyway, wag naman masyadong malaking Kador eh. Anyway, sa aming mga tagapakinig sa radio program namin dito sa Pilipinas, Online Radio UK, dito na naman tayo ngayon sa ating programa kahapon, ngayon at magpakailanman. So magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana may mapag-aralan naman tayo ng bagong mga kwento ng buhay ng ating mga kababayan. Ayun, okay. Alam po ninyo mga kaibigan at mga kababayan ko, ay kami po si Kadiday. Sa tagal ho namin na nagbibigay payo sa ating mga kababayan na yung mga nagkakaroon ng mga problema sa buhay, lalo-lalo na yung pag-ibig, sa pamilya, sa kung ano-ano pa, mga sari-saring problema sa buhay, at nandito lamang kami ni Kadiday na magbibigay ng payo na kung kinakailangan na medyo bigyan natin ng halaga yung mga payo na yun sa totoo lamang po ay marami na rin kaming natutulungan pagdating dyan sa mga problema, mga ganyan. Hindi ba, Kadiday? Kador, pero talagang marami na kami natulungan, marami na napadala sa amin ng mga sulat nila sa paraan ng email na pinadala nila dito. Pero alam ko na kami magbigay contribution sa pagsulba ng problema. Pero by the end of the day, talagang kayo ang nagpapadala sa amin ng sulat ang talagang makasulba ng inyong problema. Mga kaibigan, itong araw na ito, dapat dalawa ang aming babasahin. Kaya lamang po, medyo mahaba-haba ho itong, ano ba ito? Kwento ng problema. Problema ng isa nating kababayan. Kaya medyo iksya na lang natin ito. At ang pangalan ng nagbigay ng ng kanyang problema, mga kaibigan, ano bang panghindi? Mandi ang asawa niya pero siya ay ito si Rita. Tawagin na lang natin siyang Rita. Rita. Okay. Ganun pa man mga kaibigan, bago namin ipagpapatuloy ang aming programang kahapon, ngayon at magpakailanman, ay gusto ko munang batiin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa aming kung saan ako'y pinanganak, dyan sa Ballesteros, Cagayan. Unang-una, mga kaibigan, dyan sa aming lugar, Ballesteros, meron ho akong ipinagmamalaki na kababayan ko dyan na walang iba kundi ito si Dr. Ogalino, na kung saan mga kaibigan at mga kababayan ko ay doktor siya, ay nagbibigay ng libre na konsulta dyan sa aking mga kababayan, at ako'y na malaking pasasalamat ko dyan. At ganun din naman mga kaibigan, meron pa rin akong isa pa na ipinagmamalaki ko dyan sa Ballesteros, taga Ballesteros, pero nakatira na dyan sa Canada. Ito si Mr. Kines, Rolando Kines. Hindi pa kami nagkikita nito si Rolando Kines, pero sa nakikita ko na kanyang programa pagdating sa pagtulong dyan sa aming mga kababayan, ako'y hangang-hanga dyan ako kay Rolando Kines. At siya yung nakitaan ko yung napakagandang kalooban niya pagdating sa pagtulong. Hindi naman opisyalis yan, pero nakakagawa sila ng maganda para sa mga kababayan namin. At kaparehas niya si Dr. Ogalino. Ayan, magkasama, magkaibigan yung mga yan. Sana po maraming mga kagaya nila na bagamat hindi sila mga opisyalis dyan sa ating bansa,
pero sila po ay gumagawa ng paraan upang matulungan nila yung mga nangangailangan. Meron nga akong nakita dyan dyan sa aming bayan. Napasyalan nila na gutay-gutay yung tirahan yung matanda. Ginawa nila ng bahay. Maraming salamat sa iyo, Rolando Quines, ading ko. Pinagmamalaki kita na taga Ballesteros. Bagamat wala ka dyan sa ating bansa, pero nagawa mo pa rin kung paano mo matutulungan yung ating mga kababayan. Oo. Lalo na pagka na may sakuna dun sa amin, Day, sa Baguio, sila ay nagpadala ng tulong dyan sa ating mga kababayan. Naku po, maraming salamat sa iyo, ading ko. At ganun din naman yung mga minamaltrato. Sila gumagastos sa abogado. Biro mo, maraming salamat sa iyo. Hindi ko maubos, ading ko, na pasasalamatan kita doon sa mga ginagawa mo dyan sa ating bayan. Lalo-lalo na ay binigyan mo ng liwanag yung mga kababayan natin kung sino ba ang dapat na maglingkod dyan sa ating bayan. Maraming salamat sa iyo, Rolando Quines, ating ko. Ganon din naman mga kaibigan, ito si Dr. Ogalino. Ayan, malapit na ho yung halalan na naman, 2022. Wala nang 2 taon yan at nandiyan na naman kayo. Mga kababayan ko, habang malayo pa, pag-isipan na ninyo kung sino yung karapat-dapat na maglingkod yan sa ating bansa o bayan, lalong-lalo na. Dito sa aming programang kahapon, ngayon at magpakailanman, dapat nga hindi ko nababanggitin itong mga ito, napapasok sa politiko tuloy ito. Ganun pa man, maraming salamat sa inyong dalawa. Ganun din naman kay Uncle William Fernandez sa Amerika. Uncle, mabuhay ka. Ayan, inaasahan ko sana magkita tayo. Oo. Ayan, dita, yun ang mga importante sa akin ngayon, sa mga tagaron sa amin na nagbigay kasi dahil ng napakagandang hangarin tungkol sa aming mga kababayan. Maraming salamat sa iyo muli. Yan, kadida baka meron ka ding gustong pasalamatan. Maganda ang yung kay Kaador, talagang maganda din magtulong tayo sa ating kapwa. Kung may kaya tayo, bakit hindi natin gawin? Kasi mawala lang tayo sa mundo, talagang hindi nila makalimutan ang ating mga ginagawa na maganda sa kanila. So anyway, in short, ako mag-greet ako sa aking mga mahal sa buhay. Itong aking 3 anak, Kaador. Sa kay Donald sa Pilipinas, sa kay Denny sa Kent, at saka sa kay Dayan sa Switzerland. So, kayong mga anak ko, sana pinagdasal ko na sa maganda lang kayong kalagayan, lalo na sa panahon itong pandemic. No? Kailangan mag-ingat kayo at magdasal kayo na lahat tayo matulungan na mailigtas tayo sa itong panahon na ito. So, sa inyo lahat, mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Ganon pa man mga kaibigan, meron na dumating na sulat dito. Ito po ay nanggaling pa ho sa Hong Kong ito. Ito pa lang, pangalan dito Elizabeth Ayun. Ang pangalan nun itong nagpadala mga kaibigan, Elizabeth, naipadala niya ito noong February 23, 2020. Yan na. Itong kanyang istorya nag-umpisa noong 2018. Ayan. Okay. Ganon pa man mga kaibigan, ibabasa namin ang aming natanggap na sulat from Elizabeth from Hong Kong. At ito ang kanyang mga kasaysayan. Pakinggan po natin. Dear Kuya Dor at Tita Diday, binabati ko kayo ng magandang umaga dyan sa Pilipinas Online Radio UK at sa lahat ng nakikinig sa programa ninyong kahapon, ngayon at magpakailanman. Taong 2018,
nang lisanin ko ang bansa natin, Kuya at Ate Diday, upang makipagsapalaran dito sa banyagang lugar. Kuya, may asawa at nagkaroon ako ng 3 anak. Tawagin na lamang po ninyo ang pangalan ng mister ko sa Monday, kay Monday. Maliliit pa ang mga anak namin noon, pero isinakripisyo ko ang magpalayo sa kanila dahil gusto naming silang mabigyan ng magandang kinabukasan. Wala kasing permanenteng trabaho ang mister ko, Kuya, kaya napagkasunduan namin na ako na lang ang aalis at siya muna ang baala sa mga bata. Isa pa, di naman kalayuan ang bahay ng mga magulang ko, kaya mas kampante ako na may kasama ang mister ko sa pag-aalaga sa aking mga anak. Naging mabuti ang kalagayan ko sa naging employer ko, Kuya at Ate Diday. At sa paglipas ng mga araw, di ko namalayan na patapos na pala ang kontrata ko. Kuya, tiniis ko ang hindi muna magbakasyon para maayos ang bahay namin. Saktong 3 years nang magbakasyon ako. Tuwang-tuwa ang mga anak ko. Sabi ko sa kanila, babalik pa ako para makapag-ipon at nang makauwi na para makapiling ko na sila. Nag-usap kaming mag-asawa at pinayagan naman ako ulit. Sa pagbabalik ko ng taong yun, Kuya, marami ang nagbago. Hindi na regular ang pag-uwi ng mister ko, Kuya, at nabalitaan ko na rin na napababayaan na niya ang bunso ko na noon ay di pa pumapasok sa paaralan. Hindi na regular ang pagkain nila dahil walang nag-aasikaso. Hanggang sa nakarating sa akin na iniuuwi na ang asawa ko ang mga barkada niya sa bahay. Dahil dito, nagsumbong ang panganay na anak ko na sila pala ay gumagamit sa ipinagbabawal na gamot. Natatakot ako sa maaring mangyari sa mga anak ko, Kuya at Ate Diday. Kinausap ko siya pero ayaw niyang umamin. Napag-alaman ko sa employer ko na magbakasyon ako at kaagad naman akong pinayagan. Walang nakakaalam sa pagdating ko at pumunta agad ako sa DSWD at humingi ako ng payo sa kanila. Nalaman ko rin na matagal nang hindi umuwi ang mister ko. Kinuha ko ang mga anak ko, Kuya, at dinala ko sila sa bahay ng mga magulang ko. Di rin nagtagal at nakabalik ulit ako sa trabaho ko, Kuya, na di man lang kami nagkausap. Masakit man ang aking kalooban, pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtatrabaho at nagpakatatag dahil ako na lang ang inaasahan ng mga anak ko. Lumipas ang ilang buwan mula nang ilipat ko sila dumating
daw ang mga magulang ni Mandy at hinihiram ang bunso kong anak. Dahil alam ko naman na di nila pababayaan, sinabihan ko ang mga magulang ko na payagan muna ang bata at napagkasunduan nila na ibalik din. Malayo ang lugar ng mga biyanan ko, kuya, halos 10 oras ang biyahe papunta sa kanila. Na kailangan buwan din siya doon at ibalik nila ulit ang anak ko. New Kleenex Allergy Comfort. Nakailang buwan na rin nakailang buwan din, malayo ang lugar ng mga biyanan ko. Doon nang ibalik nila ulit ang anak ko. Halos mag-iisang taon nang bumalik ulit ang mga biyanan ko at hiniram ulit ang bata. Tumawag ako sa kanila at nalaman ko na yun daw ang utos ni Mandy. Paano niya masubaybayan ang bata kung lalo naman daw siyang nalulung na sa bisyo ng asawa ko? Nag-alala ako, kuya, dahil matatanda na ang mga biyanan ko. Ano kaya ang magiging kinabukasan ng anak ko kung sakaling ayaw ibigay? Kuya, Tati Diday, balak kong umuwi upang mabawi ang anak ko. Hindi ko naman inaalis ang karapatan niya sa mga anak namin, lalo na at malaki na rin ang panganay ko. Naiintindihan na nila ang nangyari, pero ano ang magiging kinabukasan ng bata kung sakaling ayaw ibigay? Ang tanging dalangin ko, kuya, sana matauhan na ang mister ko at magbago na habang maaga pa. Hindi pa huli ang lahat. Mahirap man ang pinagdadaanan ko ngayon, umaasa pa rin ako na balang araw uuwi ako na masaya, makapiling ang mga mahal ko sa buhay. Kuya, wala naman kaming naging pagkukulang sa isa't isa, maliban lang sa kanyang bisyo. At lahat naman na ginagawa ko ay napagkasunduan namin. Yun lang, hindi na nakaiwas sa masamang bisyo. Umaasa ako na haplusin ng Panginoon upang matauhan siya at harapin ang bagong umaga. Kapiling ang mga nagmamahal sa Kanya. Hanggang dito na lang, Kuya at Tita Diday, maraming salamat sa inyo. God bless and more power to your program. Mga kaibigan, ay isa na naman pong kasaysayan ng ating mga kababayan na ito ay nagtrabaho sa Hong Kong at ang pangalan nito ay si Elizabeth at ang kanyang asawa, itago natin sa pangalang Mandy. Maya-maya po lamang mga kaibigan, ito si Kadiday ay magbigay po ng kanyang paalaala at payo kay Elizabeth.
kaibigan, na bago namin ibigay ang payo na galing kay Kadiday ay ang sabi nga ni Kadiday bigyan siya ng anong pangalan ng Kadiday? Kapalaran. Oo. Yung okay. Mga kaibigan, ay gusto ni Ate Diday ay handugan natin ng awit. Ito si Elizabeth. At ito ang napili namin maiparinig kay Elizabeth. kay Elizabeth. Oo, kay Elizabeth. Oo. Gusto naming ihandog ito. Yung isang musika. Oo, musika na sana magugustuhan ito ni Elizabeth. I love bingo! That's why every 20 seconds we make... Yan na. Nagugulo ang isip, naiiba ang ihip ng hangin sa paligid. Ika'y nananatili, di ko maalanganin. Paulit-ulit kang tinatawag at hinihintay ng iyong kapalaran, ng iyong kapalaran. Bakit di pa bigyan ang iyong kapalaran? Hanggang kailan ka magiging sunod-sunuran? Nakakalungkot mga kaibigan, talaga naman itong kapalaran talaga nakakalungkot. Ganun pa man mga kaibigan, ay gusto ko na rin nung marinig kung ano ang magiging payo ni Kadiday, itong naging kapalaran. Ito si Elizabeth ng Hong Kong. O Kadiday, ano ang pwede mong may payo dito kay Elizabeth? Mahirap talaga, Elizabeth, ang kapalaran. No? Anyway, una sa lahat, na I'm very sorry about your story. Kinalungkot ko ang istorya ng buhay mo. At saka, alam mo, mahirap maging isang magulang. No? Dahil sa una bes, magkasama kayo ng asawa mo, walang problema sa una-una. Tapos, dahil sa kinabukasan ng mga anak mo, nag-isip ka na talagang papunta sa Hong Kong para may maibigay ka ng magandang kinabukasan. Pero sa halip na yan, hindi mo inaasahan ang nangyari sa ginagawa ng asawa mo. Ang problema natin dito ay ang asawa mo at ang mga future ng anak mo. Kasi kung maging magulang ka, kailangan may ibigay kang tamang ehemplo sa mga anak mo. So bilang magulang, bilang isang tatay, siya talagang magandang ehemplo sa mga anak niya kasi may mga anak kayong lalaki. At ngayon, ang problema, dahil nalalong siya sa masamang bisyo. Otherwise, naging siya, drug addict. No? So, problemang malaki, hindi lang sa bunso mo, pati sa ibang mga anak mo. Kasi nakita nila na hindi
magandang ginagawa ng tatay nila. So, paano mo maturuan ang mga anak mo sa magandang buhay, magandang takbo ng buhay, sa magandang paraan para na maging maganda ang kanilang kasulukuyan, no? Ang big future nila, na magsumikap sila in behalf na turuan yung mga anak niya na magsumikap kayo kasi ang nanay niyo wala dito, nagtatrabaho sa ibang bansa para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Wala siyang maitulong dahil siya ay may masamang bisyo. So, problema mo ngayon, ang anak mo, ngayon, iyon talaga, kasi kung maging magulang ka, kailangan malaman mo ang tungkulin mo. Pero siya, kaso nadala siya sa barkada. Itong barkada, kailangan malaman ng mga magulang na may mga magulang na talagang may mga barkada, pero piliin mo ang barkada mo na magdala sa iyo sa magandang buhay. Hindi barkada na sa iyo, maging masama kayo sa bandang uli. Dahil sa hindi ka pa bata, hindi ka pa ganito, may pamilya ka na. So, ang asawa mo wala talagang maibigay. Na walang, sabi mo, walang maitulong, walang pinadala ang anak mo sa mga biyanan mo. In 1 year time, nandun ang anak mo. Ngayon, ang problema mo, kung ano na lang ang mangyari sa anak mo. Kung doon ang anak mo, dahil sa nagtiwala ka na maturuan ng asawa mo, ma-look after ng asawa mo, wala naman siya maigawa kasi ang mga biyanan mo ang nag-look after sa anak mo dahil sa ang asawa mo walang ginagawang tama para gawin sa anak mo. So, kawawa ang mga biyanan mo at ang worries mo na tumatanda ng mga ng mga biyanan mo. Now, ang solusyon dito, dahil sa malayo ka, pero ang sinabi mo, wala naman kayo problema ng asawa mo. No, kung akong sasabihin, may problema ka talaga. Bakit wala kang problema? May problema ka, pero ang relasyon nyo, ka lang kasi hindi pa siya nag-intra sa ibang bisyo. Pero may problema ka, kasi ang problema ng asawa mo, pinabayaan niya ka. Hindi siya naging concern sa iyo na isa siyang responsible father. Kahit na lang naging responsable siya sa mga anak niya, sa pag-look after sa mga anak niya. Kahit dyan ka na lang maging masaya. Kasi kung financial problems, ikaw ang nagsusuporta. Ikaw ang nagbubuhay sa pamilya mo. Ikaw ang nagpapaaral ng mga anak mo. Ikaw ang nagbigay ng lahat-lahat para sa mga anak mo. Ang sa kaniya, mga moral support na lang. Mga spiritual, educational, physical. Ang pag-aral ng mga anak, spiritual, ang pagturo sa mga anak na may magandang tiwala sa Panginoon na maging mabait silang mga anak. Ang pag-edukar sa kanila, ang pag-aral nila ng tama. Those are the 3 aspects that the children needs from the support of the parents. Especially tatay siya. So ngayon, ayun ang problema mo. Sana makauwi ka at nagdadasal ka na sana by the end of the day, magbago ang asawa mo. Di ba? Magbago ang asawa mo. Ang pag-asa natin, ang only hope na maging united ang mga anak mo, na maging maganda silang buhay, maganda silang kapalaran, may maganda silang future, na kung uuwi ka na. Kung uuwi ka na ma-look after mo sila at mag-isa kayo, na kayong magfamilya, you will be one, you will be united. Hopefully, you will be united with love and faith in God. With the devotion to the Lord. So, ang kailangan mo, ang pagdasal. You need the enlightenment of the Holy Spirit to your husband. Kasi ang husband mo, na ngayon, sana mapalinawagan siya, sana malaman niya ang mga ginagawa niya, nga hindi maganda sa sarili niya. In the first place, nagbibigay siya ng problema sa iyo. Kung magkasakit siya, problema mo sa anak mo, problema mo sa ginagawa niya, na drug addict siya, pero kung magkasakit siya, sa palagay mo, hindi madagdagan ang problema mo, pag ma-hospitalize siya, pag anong mangyari sa kanya. Ngayon, ang maisabi ko, Elizabeth, no? Na ang masabi ko, na kung wala ka nang magawa, at kung nakita mo na wala na talagang mangyari sa asawa mo, isurrender mo siya. Isurrender mo siya sa kaukulan ng
bigay disiplina, ilagay sa ano ni gani sa rehabilitation center in order to let him change, to let him realize. Kasi pag doon na siya, talagang magbago na siya. It will take time for him to change. Pero doon, kung ako, masaya ako kung doon siya dalhin. Para iyon, if that is the only remedy to help him and to help the family in order to be united in the future, do it. And trust in the guidance of the Lord. Kailangan mo magdasal. So, keep in touch with your in-laws sa mga biyanan mo. Okay? So, yun lang masabi ko sa iyo, Elizabeth. Maraming salamat sa iyo, Kadiday, sa iyong napakagandang payo. At ako naman, ang may papayo ko dyan, Kadiday, bagamat ang kanyang isa pang problema ay kung paano ba ay yung bang anak niya ay paano niya makuha. Alam mo, ating ko, o kaya kapatid, ikaw ay mas may karapatan ka kaysa yung asawa, lalo na kung underage yung bata, lalo na yung mga 6 years old pa lang, or 7 years old, or even 8 years old, ay mas may karapatan ka kaysa dun sa asawa mo. Isa pa din ko dun sa nakita ko kung paano ka nagbigay ng talaga namang kung paano gusto mong mapabuti ang pamilya mo ay dyan ako humanga sa iyo. At hindi mo man lang sinumbatan. At umalis ka na kahit hindi pa kayo nagkita yung asawa mo. Ito ay palatandaan na din ko na hindi kanya binigbigyan ng respeto itong asawa mo. Kung ako sa'yo, ako'y lalaki din ako Pero naintindihan ko, ading ko ang iyong kalooban. Bilang asawa, dapat kinausap ka man lang niya at dapat nagalak doon sa iyong pagbalik. At kinausap ka niya at kung paano ka niya bigyan ng pag-asa upang mapabuti ang inyong pamilya. Pero wala yon, hindi niya nagawa yon. Bagpos ay nalulung na talaga sa bisyo itong asawa mo. At sa nakikita ko dito, hindi na lang yung hindi na lang yung ang naging bisyo niya dito Marami pang ibang nagaganap sa buhay ng asawa mo na hindi mo alam. Kaya ako'y nalulungkot, Elizabeth, dun sa iyong naging kapalaran ading ko. Bagamat nandiyan ka na hindi ka pa rin tumitigil sa paghahanap buhay para lang sa inyong pamilya. Kung ako sa iyo, ading ko, medyo lalo na mga maliliit pang mga anak mo, para hindi mailihis ng landas ang mga anak mo, umuwi ka na lang muna. Iayos mo muna ang iyong pamilya. Ibigay mo kung kanino yung pwede mo mapagkatiwalaan na mag-alaga sa iyong mga anak. At huwag kang mag-aalala. Kakampi ka ng batas. Yan ang nakikita ko dyan. At isa pa din ko, huwag na hindi mo ipalam ito sa husgado na kung sakali man. Sa DSWD, kinakailangan ipaalam mo kung anong mga tunay na pangyari sa iyong pamilya. At kung inaakala mo na hindi na nagbabago ang mister mo, kinakailangan kausapin mo pa rin siya. At ipaalam mo na kung hindi nagbago, ay aalis ka at maghahanap buhay ka muli para lang sa inyong pamilya. At kinakailangan ito na ang mga barangay dyan sa inyo, kinakailangan malalaman na nila kung anong mga nagiging sitwasyon ninyo para hindi bigyan ng masamang kaisipan ng mister mo kung bakit gusto mong hiwalayan. Kung ako sa iyo, ating ko, hiwalayan mo muna. Pagkawas na siya ay magbago, balikan mo siya. Pero alalahanin mo, ating ko, marami nang nangyayari na buhay pamilya na kagaya yun sa iyo. Pagkawas na yan ay nakatikim na ng ipinagbabawal na gamot, napakahirap nang mabago yan, ating ko. Hindi sana bale kung ang kanyang ginagamit ay marijuana, ay ako'y naniniwala pa na may pagbabago Pero kung ang ginamit na niya ay shabu, wala nang pagbabago yan.
Dahil yung shabu na yan, napag-aralan ng scientifico, na pagkawas na ginamit mo ito, hanapin mo na talaga. Pwede ka nang pumatay kung wala ka niyan. Yan ang kinakatakot ni President Rodrigo Duterte, na kinakailangan ito ay mawala sa ating bansa dahil alam na niya kung ano ang magiging resulta sa taong gumagamit nito. Kaya nagpapasalamat tayo sa nagkaroon tayo ng presidente na ipinagbabawal na niya ang mga ganitong gawain ng ating mga kapwa nating Pilipino. Okay. Ganon pa man ading ko, ay ito pa rin ang pinaka-the-best na tawagin mo, ang Panginoon Diyos. Tawagin mo, magdasal ka, para haplusin ang puso't damdamin ng iyong asawa upang mabago ang kanyang mga naging desisyon ng napakatagal ng panahon natin ko. Naawa ako sa iyo at alam ko ang damdamin mo. Sana ang Panginoon ay nandiyan lang lagi sa iyo. Huwag kang bumitaw. Magdasal lagi. Yan lang ang aking pwedeng maipayo sa atin ko. Maraming salamat sa iyo, sa iyong pagbibigay tiwala sa amin, ang iyong buhay na ibinigay mo sa amin, yung istorya sa iyong buhay. Maraming salamat sa iyo, ating ko. Mabuhay ka, Ading Elizabeth. Alam po ninyo mga kaibigan, itong mga programa namin, Ikadiday, lalong-lalo na, marami pa ho dito na hindi namin ibibigay sa inyo, pero sa susunod na panahon ulit ay ibabasa na naman namin ho yung mga iba pang mga problema ng ating mga kababayan. O Kadiday, baka meron ka pang gustong Sasabihin, Oo, babatiin. baka meron ka pang gustong kakausapin, batiin o ano man. Binabati ko lang aking mga kapatid doon sa New York, si Leia, si Merly, Oo. aking mga pamangkin, at also sa aking mga kapatid din sa Canada, sa Vancouver, sa kay Elvera, sa kay Princess, sa aking kapatid na mga kapatid ko pa rin sa sa Pilipinas, sa kay Jessie, kay Daisy, sa kay Teresa, and Mike. So sana sa maganda kayong kalagayan, try to be safe all the time and be careful of this coronavirus, no? Mag-ingat tayo sa lahat na sa kaibigan ko doon sa Negros, kay Bernadette Lumintak, kay Father Erben sa Father. sa Scotland, Father. Si Terry. I hope you are fine. Sa kay Terry, sa Beauty Salon, kay J.I., sa mga kaibigan namin na hindi namin nabigyan, sa kay Chita Bingno. Oh, yeah. Si Chita, si Bino. So, sa kay Lina, yung kaibigan natin, no? Ang iba nating mga kaibigan, sa kadami ating kaibigan, pero anyway, so, sa kay Peter, Oris, yan. no? So, sa aking pinsan, sa kay Lito Banyo Uyos, no? Sa aming mayor sa Kabangkalan, Mayor Sola. At sa kay J. Ching. So, sana sa maganda kayong kalagayan, no? Anyway, kung hindi ko naman nabigkas yung iba kong mga kaibigan, so, sa kay Gloria Fatima de Guzman. Sa kay Gloria, so, Belated happy birthday kay Gloria. Belated happy birthday nung Monday yun. Hindi tayo inimbita tayo. Ayun. Anyway, Kador, wala tayo ng kasi dahil COVID ngayon. So, Oo nga eh. iniiwasan ang mag-meet ng magpagkikita sa mga tao. Saka wala ngayon mga party-party dahil sa kalaban natin ang COVID dito, Kador. So, anyway. So, sa lahat na mga kaibigan namin ang hindi man nabigkas, so, sorry na lang, pero isip-isipin nyo na dito kayo sa dibdib namin. Mahal na mahal kayo namin. Sa lahat namin nga tagapakinig, thank you very much. Sana huwag kayong magsawa sa aming programa. Kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ganon din naman mga kaibigan ay binabati ko rin si Attorney Gonzales at saka si Ma'am Dani. Ayan. At saka ganon din naman mga kaibigan ko,
Ito si Kwan, ito nga pala Ma'am Diday. Ito si Kwan pala. Gusto kong batiin din yung aking kaibigan na nasa Amerika. Ito si Sir Rolando. Si Mr. Rolando ng Amerika. Binabati ko siya dyan ng magandang umaga, tanghali, gabi sa iyo, Sir Rolando Galara. Yan. At ganun din naman mga kaibigan, ito, si Janet. Ayan, Janet, kumusta ka na din ko? At ganun din naman dito kay Attorney Glenn Chong, na kung saan mga kaibigan ay binubuksan na niya si Attorney Glenn Chong kung ano ang dapat nating gawin itong susunod na eleksyon. Ito, kinakailangan ipaglaban natin ang hybrid election dyan sa ating bansa. Sapagkat ito na lamang ang natitirang pag-asa upang maibigay yung tamang mga kandidato na maglingkod dyan sa ating bansa. Na hindi ang Smartmatic ang pipili kung sino ang maglingkod dyan sa ating bansa. Kinakailangan tao, mga kababayan natin, ang pipili kung sino ang tunay na maglingkod dyan sa ating bansa. Yan, yung may mga pusong para sa kapwa na hindi yung karapat-dapat. Oo, ang karapat-dapat. Kaya ipaglaban natin ang ang hybrid election, ang Smartmatic cross na ito. Mr. President, kami po nananawagan. Ang hybrid election lamang po ang natitirang pag-asa upang magkaroon ng unity dyan sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kababayan ko. Yan lang ang aking masasabi. Kaditay. So, Ayan. Sa susunod na araw mga kaibigan ay mapapakinggan din ninyo ako sa programang Boses ng Bayan. Ay dito po, malalaman po ninyo naman kung ano yung mga tunay na pangyayari dyan sa ating bansa na hindi binibigay sa inyo ng mga media dyan sa ating bansa. Ito, pakinggan ninyo ako. Boses ng Bayan, mapapakinggan po ninyo ako. Nagre-research po ako. Tinatagalan ko yung hindi ko paglabas dyan sa ating, dito sa aking programang Boses ng Bayan kasi nagre-research ho ako. Alin ho ba dito yung totoo, tunay na nangyari dyan sa ating bansa na hindi na ilalabas ng ang mga media dyan sa ating bansa. Ganun pa man mga kaibigan, sa pamamagitan po ng Pilipinas Online Radio UK sa aming programang kahapon, ngayon at magpakailanman, sa susunod po muli, magbabalik kami ni Kaditay. So, good morning, good evening, good afternoon to everyone. Sana patnubayan kayo ng Panginoon lalong sa panahon na ito. Lahat tayo kailangan mag-ingat and stay safe. God bless us all. Yan. Maraming salamat po.